Nahihirapan ka pa maghanap ng trabaho. Maraming job applicant ang nag-iisip na pupunta ako dito sa company na to, tapos sana pumasa ako. Minsan, one day process, minsan tatawagan ka, babalik ka the next day. So, ang ginagawa nila, nag-aantay sila na ma-hire sila, pa-isa-isa lang yung punta nila. At dahil pa-isa-isa lang yung punta nila, ang tagal ng process, kasi minsan matatanggap ka. Madalas, hindi ka talaga matatanggap. So, ang goal ko, tuwing nag-a-apply ako ng trabaho, makapunta sa 20 na interview. So, 20 na interview yung target ko. Papadala ko ng job application online, via email, website, social media. Tapos ang goal ko ay mag-attend ng 20 na interview, whether it's face-to-face or online. Basta ang mahalaga, 20 na interview. Habang nag-a-apply ako, meron akong listahan. Lalagay ko yung company, lalagay ko yung notes ko dun sa interview. Ano ba yung date na nagpunta ako dito sa interview? Ano ba yung schedule pag na-hire ako doon? Ano yung pangalan ng account? Ano yung schedule? Magkano yung job offer? Ano yung location nila? Magkano yung nagastos ko doon sa pamasahe? Kasi pag natanggap ako doon sa company na yon, alam ko na kung gano'ng katagal yung travel time, alam ko na magkano yung magagastos ko, mapaplano ko yung pagtatrabaho ko doon sa company na yon. Pero in the end kasi, ang goal mo is mapuno mo to 1 hanggang company number 20. Kasi kung naghahanap ka ng trabaho, hindi pwedeng pa isa-isa lang, hindi pwedeng, na-reject na ako 3 beses, 4 na beses, 5 beses, susuko na ako. Hindi. Ang goal mo ay 20 na interview. Pag nag-search ka online, sasabihin nila, kung gusto mo makakuha ng trabaho, kailangan mo ng 10 interviews. Pero parang ina-assume no na magaling ka na, confident ka na, okay ka na. Ako never ko ina-assume na magaling ako. Lagi kong ina-assume na mahina ako, na pwede akong mag-make ng mistakes. So yung 10 interviews na yun, dinoble ko na lang. So pag 20 interviews, bagsak pa ako, malabong-malabo na yun. Merong mali sa akin dun sa 20 interviews na bagsak ako. So ang gagawin ko, pupunta ako dun sa 20 interviews, expected ko na yung unang 10 may mali. Meron akong kasalanan, meron akong maling sagot. Pwedeng nalate ako or nag-show up ako na hindi pala maayos yung sagot ko or hindi ako prepared. So whatever it is, yung first 10 hindi maganda. Yung next 10, medyo ayos-ayos na ako, sanay na ako magsalita, comfortable na ako humarap sa interview, comfortable na ako ng nakabihis, comfortable na ako sa office setting. Tapos pag nakipag-usap ako, yung tell me about yourself ko, dire-diretso na. Why should we hire you? Dire-diretso na. Strengths and weaknesses, dire-diretso na. Pag nag-exam ako, ay nakita ko na 10 beses to. Yun yung favorite part ko eh. Nakita ko na ng 10 beses to. And dahil nakita ko na ng 10 beses to, kaya ko na to. Kahit nakapikit, kahit konti lang yung effort, pasadong-pasado na. Kasi alam ko na, nakita ko na 10 beses to. So after ng first 10 job applications mo, na sunod-sunod hindi yung first 10 na once a month ka lang mag-a-apply, ang gagawin mo, yung next 10 mo, maayos na. Yung next 10 mo, usually magiging job offer na yun. And doon ka mamimili. Doon mo mapapansin, ay, o-offeran ako nito, pero parang hindi okay dito kasi yung offer medyo mababa. Pwede ka humindi doon. Kasi ganun talaga. Yung first 5 job offers mo, likely, lowball, o kaya pansin mo, mahilig silang mag-overwork, mag-underpay. Basta, malalaman mo sa sarili mo, malalaman mo sa gut feel mo na hindi maganda doon sa company na yun. So, okay lang, hindi ka tumuloy doon. Tapos ang gagawin mo, yung huling yung pinakamagandang 3 offer, doon ka tumuloy. So pag kunyari, inofferan ka, tapos hindi ka sure, feeling mo malabo to, or feeling mo, lugi ako dito kasi pamasahe ko, ito yung nagastos ko, compute mo, kunyari, 150 pesos, multiply mo by 20 days kang papasok, tapos multiply mo by 2 kasi papunta tsaka pabalik yon, ay lugi ako dito, medyo mababa, mas maganda yung offer sa akin doon sa isa. Kaya maganda may listahan ka, magagamit mo to sa interview, magagamit mo sa negotiation. Pag sinabi niya sa'yo, ay sir, 21,000 lang yung sagad na offer namin, so sabihin mo, ay sayang, dito sa company na to, yung offer niya is 28,000, tapos ang pamasahe ko mga 40 pesos lang, papunta pabalik. Tapos travel time ko, mga 15 minutes lang. Dito na lang ako, mas maganda dito. Hindi makakahindi ka. Tapos kung meron silang mas magandang offer, ay hindi, sige sir, sorry. Pwede pala natin i-increase hanggang 30. Total, mas malayo itong location na to. So, mga ganong scenario, pwede mong gamitin kung meron kang mahabang listahan ng companies na napuntahan na at pupuntahan. Ang goal mo is 20 interviews. Kung gusto mo ng free reviewer, pwede mo i-message, pwede mo i-click yung link dun sa bio ko.